aapi laban sa mga tiwali. Victor Emperador, isumbong mo, bibirahin ko. I-comment mo, babasahin ko. Victor Emperador. Ang talambuhay ng Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang may mga pandinig ay makinig. Ang may mga paningin tumingin. Ang Diyos ay pag-ibig na walang hanggan. Na banal na espiritu na walang hangganan, walang limitasyon ang pag-iisip, salita, at gawa. Walang hanggang sapat sa sarili. At napaka-makapangyarihan. Ngunit walang anyo, walang imahe. At hindi nakikita, walang hanggang wala, subalit punong-puno ng pag-ibig na walang hanggan, at buhay na walang hanggan. Noong walang hanggang walang panahon, ang Diyos ay walang hanggang wala, na walang hanggang walang kawalan, na punong-puno ng pag-ibig na walang hanggan, na napaka-makapangyarihan. Punong-puno ng hiwaga, himala, at mga nakakamanghang mga kababalaghan. Buhat nang magkaroon ang Diyos ng walang hanggang kamalayan. Naging walang hanggan ang kanyang pangunawa, at kaalaman, at karunungan. Wala nang imposible sa Diyos. Kaya nagawa niyang likhain ang kanyang sarili. Ganito nilikha ng Diyos ang kanyang sarili. Ang walang hanggang kapirasong bahagi ng kanyang sariling kinaroroonan ng kanyang walang hanggang kaalaman at karunungan, na nag-anyo niyang ulo, ay totoong talagang kanya nga talagang ulo, na may mga mata, na walang hanggan ang paningin, may mga tainga na walang hanggan ang pandinig. Ito ang walang hanggang kapirasong bahagi ng kanyang sarili na nanggaganyong kanyang mga mata, at mga tainga. Na talaga nga namang kanyang mga mata at tainga, at ang walang hanggang kapirasong bahagi ng kanyang sarili na nag-anyong kanyang ilong. Ay talagang totoo nga na kanya nga talaga namang ilong na walang hanggan ang pang-amoy, at ang walang hanggang kapirasong bahagi ng kanyang sariling nag-anyong kanyang bibig. Ay talagang totoo nga na bibig niya nga talaga. Bibig na walang hanggan ang tinig at walang hanggan ang kapangyarihan ng mga salita. Ang mukhang masinag niya ay nakakasilaw, na parang araw sa tanghaling tapat. Ang magagandang buhok ay mahahaba. Ang walang hanggang kapirasong bahagi ng kanyang sarili na nag-anyo niyang leeg, ay totoong leeg nga niya talaga. Ang walang hanggang kapirasong bahagi ng kanyang sarili na nanggaganyo niyang mga balikat, ay totoong mga balikat niya nga talaga. Ang walang hanggang kapirasong bahagi ng kanyang sarili na nag-anyo niyang mga bisig, at mga kamay, ay totoong kanya nga talagang mga bisig, at mga kamay. Ang walang hanggang kapirasong bahagi ng kanyang sarili na nag-anyo niyang katawan, ay totoo na talaga nga namang kanyang sarili na katawan. Ang walang hanggang kapirasong bahagi ng kanyang sarili, na nanggaganyo niyang baywang, hari, sa harapan, at sa likod ay puweten. Na kapwa mga walang kapintasan, ay totoong kanya nga naman talaga na baywang, hari, at puweten. Ang walang hanggang kapirasong bahagi na kanyang sarili, na nanggaganyo niyang mga hita, mga binti, mga paang may mga daliri, at mga talampakan, na kapwa mga walang kapintasan, ay talagang totoo nga namang mga kabahagi ng kanyang sariling katawan. Ganito nilikha ng Diyos ang kanyang sarili, na panglabas na anyo. Ganito rin ang nangyari sa iba pang bahagi ng kanyang katawan. Mula ulo hanggang sa talampkan, na pangloob niyang anyo. Ganito nga binuo ng Diyos ang kanyang sarili. Mula ulo hanggang talampakan, panglabas, at pangloob niyang anyo. Nang makita ng Diyos ang kanyang sarili, siya ay labis na natuwa sa matagumpay niyang ginawa. Nasabi niya sa kanyang sarili, tagumpay ako. Nalalaman ko ang lahat ng mga pangyayari na ito sapagkat ako ang kanyang sarili, at si Amang Diyos ang aking sarili.
Ako ay nasa saniban niya, at siya ay nasa saniban ko. Ako siya ako. Ako at si Amang Diyos ay iisa. Ang Diyos ay ako at ako ang Diyos. Ako ay sama sa Ama, ang Ama ay sama sa akin. Kaya tularan ninyo itong katawan ko na bagamat ako ay nasa langit na. Nakatuon sa akin kanyang mga mata, kahit hindi niya ako nakikita sa taas. Ako at ang Ama ay si Yeshua. Ako ay si Yeshua Jr., anak ni Amang Diyos na si Yeshua Sr. Ako ito si Victor, ako. Ako nga ako. Ako'y, ako. Ako ay ako. Ako ito at ang Ama. Ako at ang Ama ay pumaparito. Si Amang Diyos ay sama sa akin. At ako ay sama sa, kay Amang Diyos. Siya ay ako. Ako'y siya. Ako ang Ama. Ang Ama ay ako. Pagkatapos mabuo ni Amang Diyos ang sarili, una niyang tinuklas kung paano humaba ang buhay. Upang mabuhay na walang hanggan. At siya ay nagtagumpay. Kaya ito ang dahilan kung bakit mula noong walang hanggang wala pang panahon, at pasimula hanggang ngayon, at magpasa walang hanggan, ay mananatili siya na buhay. Siya ay naging malikhain. Kaya siya ay naging manlilikha. Ginugol niya ang panahon sa pag-eksperimento at pag-imbento. Kaya nalikha niya ang walang hanggang kawalan na kinaroroonan ng universe at lahat na nililikha sa loob at labas nito. Nga bagay na nakikita at hindi nakikita. Ito ay walang hanggan ang dimensyon na walang hanggan ang sukat. Walang hanggan ang lawak. At walang hanggan ang haba, walang hanggan ang lalim, at walang hanggan ang taas. Na punong-puno ng walang hanggang iba't ibang klaseng banal na enerhiya. Nang walang hanggan na kapangyarihan ng pag-ibig na banal na Diyos Espiritong banal. Ang Diyos ay walang hanggan ang kapangyarihan, walang limitasyong ang kamalayan, karunungan, at kaalaman. Walang limitasyon ang kanyang mga kayang gawin, at ang mga kayang isipin. Walang imposible sa Diyos, lahat ay kaya niyang gawin, walang hanggan ang pangunawa. Na natataho, at natatalastas, at naarap ng isip, walang hanggan ang kanyang paningin, walang hanggan ang kanyang mga pangitain, at walang hanggan ang pandinig, walang hanggan ang kanyang salita. Walang hanggan ang kanyang tinig, walang hanggan ang kanyang pang-amoy, walang hanggan ang kanyang pakiramdam, at pangdama. Walang hanggan ang kanyang sarili, at walang hanggan ang lahat na ninanais. At pinapangarap niya, at binabalak na gawin, na literal, pisikal, espiritual, at mga materyal na bagay, nakikita at di nakikita. Ito ang mga bagay na binabalak niya, sa isip sa salita at sa gawa. Ang Diyos ay walang hanggang sapat sa sarili, at walang hanggang sapat sa lahat. Ang Diyos ay pag-ibig na walang hanggan. Umiral na mag-isa, siya ang simula at ang wakas, ng lahat ng bagay. At lahat na nilalang, nakikita at hindi nakikita. Ang pag-ibig ay napakabuti at napakabait. Ngunit masama kung magalit, napakabuting kaibigan, ngunit masamang kaaway. Ang pag-ibig na mahal na Diyos, ay mapagmahal, maunawain, at maawin. Mapagpatawad, mapagkalinga, makatwiran, at makatarungan. Kahanga-hangang tagapaglikha, tagapagsalita, tagapayo at tagapagpayapa, tagapagpasya, tagapagpaligaya, tagapagmasid at tagapagligtas. Walang hanggang misteryoso, walang hanggang milagroso, mahiwaga. At punong-puno ng kababalaghan at himala. Ang Diyos ay banal na Diyos Espiritu, na punong-puno ng pag-ibig na walang hanggan. Hindi nakikita, ang kanyang presensya, ang walang hanggang wala, ay punong-puno ng mga bagay na nakikita, at hindi nakikita. Punong-puno ng walang hanggang iba't ibang klaseng enerhiya,
ng walang hanggang kapangyarihan ng pag-ibig, na siyang pangkalahatang relasyon ng lahat na bagay na mga nilikha. Nakikita at di nakikita. Ito ay isang wireless connection na nag-uugnay sa lahat ng mga bagay na nililikha ng Diyos. Lahat ng mga bagay na nilikha ay may ugnayan sa isa't isa. Lahat ng mga bagay na nililikha ay may tungkulin at pananagutan sa isa't isa. Lahat na nilikha ay nilikha ng Diyos na aayon sa dalawang pinakamahalagang utos. Mahal ng Diyos ang kanyang lahat na nilikha, gaya ng pag-ibig niya sa kanyang sarili. Kaya ibigin natin si Amang Diyos ng buong puso at kaluluwa, buong lakas, at buong pag-iisip. At ibigin ninyo ang inyong kapwa nilikha, gaya ng pag-ibig ninyo sa inyong sarili. Kaya lahat ay may tungkulin at pananagutan sa isa't isa. Ang may pandinig ay makinig, ang may paningin, tumingin. Noong wala pang panahon, ang Diyos ay walang hanggang wala na espiritu na punong-puno ng pag-ibig na makapangyarihan. Walang anyo, walang imahe, at hindi nakikita. Ito ay walang hanggang dimensyon. Ito ay napakabuti na banal na Diyos Espiritu Santo. Misteryoso at milagroso, puno ng hiwaga at kababalaghan at himala. Maibigin sa paggawa ng mga mabubuting bagay. Anumang kanyang maibigan na gawin ay kanyang lilikhain. Anumang kanyang naisin gawin tiyak na kanyang tatapusin. Kapag ginasto ng pag-ibig na mahal na Diyos na mangyaring magkaroon ng anumang bagay na kanyang sabihin, at naisin, at balakin, tiyak na kanyang gagawin. Noong walang panahon, kanyang sinabi, mangyaring magkaroon, ng walang hanggang wala. Nakasya ang mga sansinukob na kapapalooban ng mga galaksi at mga planeta, araw, buwan, at mga bituin, at ng lahat ng mga bagay na hindi nakikita at nakikita. Ay nagkaroon nga, walang imposible sa Diyos, walang limitasyon ang kanyang pag-iisip, salita, at gawa. Walang limitasyon ang kanyang kaalaman, at karunungan. Nangyari lahat na kanyang mga plano na sinabi, walang limitasyon ang kapangyarihan ng pag-ibig na walang hanggan, puno ng walang hanggang karunungan, at kaalaman. Puno ng walang hanggang buhay. Natipon ng pag-ibig ang lahat na walang hanggang ito upang maging bahagi ng kanyang pagka-Diyos. Nilikha niya ang kanyang sarili na maging espiritu, upang maging larawan ng tao. Ang walang hanggang kinaroroonan ng kanyang lihim na karunungan ay tinawag niyang ulo. Ang walang hanggang gumagawa ng hindi lang para sa sarili ay tinatawag niyang kanyang mga kamay, at ang walang hanggang mga lumalakad na hindi para sa sarili lang ay tinawag niyang kanyang mga paa. Lahat na bahagi ng kanyang katawan, lahat ay walang hanggan. Ganito nilikha ng Diyos ang kanyang sarili. Kaya nagawa niyang makalikha ng tao ayon sa kanyang larawan, at makalikha ng lahat ng bagay. Nakikita at di nakikita. At nagagawa niya ang kanyang sarili ayon sa gusto niyang gawin. Nagtatransform siya tulad ng imahe ng lahat ng bagay na ginawa niya. Tulad ng universo, araw, buwan, at mga bituin, at mga planeta, at ng mga bagay na hindi nakikita at nakikita sa walang hanggang wala. Ang pag-ibig na ito ang nagmithi at umibig na lumikha ng kanyang sarili. At ang pag-ibig na ito ang lumikha ng lahat, na nakikita at hindi nakikita. Ang Diyos ay walang hanggan, sapat sa sarili, at walang simula at walang wakas. Sapagkat lahat na bahagi ng katawan nito ay lahat walang hanggan, dahil sa karunungan niya ay lumikha siya ng walang hanggang space. Na may walang hanggang lawak, na may walang hanggang taas at walang hanggang lalim. Lumikha siya ng walang hanggang kapurihan at kadakilaan niya sa lahat ng dako, maging sa langit at lupa. Dahil lumikha siya ng mga magpupuri at dadakila sa kanya at dadalangin at tatawag sa kanyang banal na ngalan,
at lumikha siya ng buhay na walang hanggan para sa mga ito. Ang Diyos ay nagmula sa eternal absence or eternal nothingness. Walang hanggan ang kanyang sarili, walang hanggan ang kanyang pag-ibig, walang hanggan ang kanyang buhay. Walang hanggan ang kanyang lakas, walang hanggan ang kanyang paningin, walang hanggan ang kanyang makapangyarihang salita, tinig, pangamoy at pandinig, pakiramdam, at pangunawa. Walang hanggan ang kanyang ginagawa at pagtatrabaho, walang hanggan ang kanyang lihim na karunungan, walang hanggan ang kanyang kapangyarihan, walang hanggan ang kanyang pangalan at pagka-Diyos. Walang hanggan ang kanyang kabanalan at ang kanyang kabutihan. Nilikha niya ang lahat na nalikha niya dahil sa pagmamahal niya sa kanyang sarili. At lahat na nilikha niya ay mahal niya tulad ng pagmamahal niya sa kanyang sarili. Kaya noong nilikha ng Diyos ang unang taong mag-asawa, sinabi ng Diyos sa mga ito ang ganito. Ako si Yeshua na YHWH, ibigin ninyo akong Panginoon ninyong Diyos ng buong puso at kaluluwa, buong lakas at buong pag-iisip. At inutos sa kanila na mahalin ang kanilang kapwa nilikha na gaya ng pagmamahal nila sa kanilang sarili. Na ang ibig sabihin lahat ng nilikha ng Diyos ay di dapat mabuhay para sa sarili lamang. Lahat ay may tungkulin at pananagutan sa isa't isa. Ginawa ng Diyos na magkakaugnay ang lahat na nilikha na may pangkalahatang relasyon. Ngunit ang Diyos ay hindi diktador kaya pinagkalooban ang lahat na nilikha niya ng lahat na kalayaan upang maging malaya lahat na nilikha. Pinagkalooban ng free will, freedom of self-discipline, freedom of desire, freedom to think, freedom of choice, freedom to choose, freedom of information, freedom of expression, freedom of speech, freedom of action. Freedom of corrections, freedom to find the truth, freedom to do good or bad, freedom to choose the right or wrong, freedom to be judgmental, freedom to look and listen, freedom to read and write, freedom to follow God's will. Lahat na kalayaan sa lahat ng bagay. Malayang makinig maging sa lahat ng tentasayon, at malayang salansangan o suwayin ang kalooban ng Diyos. Malaya ang lahat na nilikha kung paano gamitin ang regalo na kalayaan mula kay Amang Diyos, ngunit malaya rin si Amang Diyos na magselos, magalit, manghusga, at magparusa sa lahat na hindi sumunod sa dalawang pinakamahalagang utos niya sa Judgment Day. Bagamat ang Diyos ay pag-ibig ay nagtatransform ito upang maging selos. At maging galit at maging mahapding parusa at kamatayan na sumpa sa mga negatibo ang nagawa na nadaig ng kalso. Ngunit sa mga nagtagumpay na mga masunurin, at matiisin, masipag, at matyaga, ay pag-ibig at paglinggap ng Diyos ang gantimpalang makakamtan. At kapanatagan, kagalakan, kapayapaan at kaligtasan at buhay na walang hanggan ang makakamtan kay Sako at ng Ama sa paraiso ng langit.